Sige mga kaibigan, magandang tanghali po. Ito po ulit si Ago Pedalizo po mula sa Filipino-American Human Rights Alliance. Nomad po from San Francisco. Ito po. Maswerte po tayo hindi po si Sierra ngayon kasi po si Sierra may meeting rin. Pero napakaswerte po natin dahil sa usapin po ng batas, usapin ng ICC. Ang mga kasama po natin mula po sa Manila, from the National Union of People's Lawyers and Rise Up, mula po sa Manila, Attorney Chrissy Conti. Pasok po tayo, pakilala tayo. Magandang araw po sa lahat. Dito, alam ko anong weather sa inyo, pero dito maaraw. Ayun, dito bumabagyo for the last 2 weeks at maswerte maaraw na ngayon. Naku. Buti na lang kasi sabi nga nila malamig daw ang Pebrero, pero tingnan natin. At least dito medyo umaaraw na at yung COVID humuhupa ng konti kahit paano. Thank God, di ba? Okay, mga ganito Attorney Chrissy yung parang setup natin. Usually, ito yung topic natin pero part 2 ito para magabayan yung mga audience natin at makahabol sa istorya, no? Usually, 2 sagot ang tinatanong natin para makatulong sa pag-unawa at pagtalakay. Unang tanong, balik tanaw, pagdinig sa US Congress, ukol sa AJK, gusto rin namin malaman sa inyo, Attorney Chrissy, yung mga efforts nyo sa United Nations, ano yung mga lobby efforts para humantong sa ganitong eksena na yung mismong ICC, pumapasok na para magbigay ng hustisya sa mga biktima. Tapos papasok tayo sa ikalawang tanong, ano ang implikasyon ng desisyon ng ICC na simulan na ang investigasyon? Okay, mga kaibigan, handa na ba kayo? Ang gagawin ko po, magpapasok ako ng mga video. Very interactive po ito mga kaibigan. Papasok tayo ng video. Magtatanungan po kami ni Attorney Chrissy for the next 30 minutes. For the meantime po, pasok lang po yung mga comments natin and tanong, observations. At anytime po, papasok kayo. For the meantime po, welcome aboard po Pearl Manyala, Crody Santos, Sir Bernard Benosa, Miss Kurata Leonor from Japan, Netek 14 Hubs, high-tech po Tapos si Sir Tony, welcome po. Tapos nagtatanong na nga ngayon at this early si Bioli. Si Milia Ramento Tipon po from the East Coast. Salamat po, gising pa kayo. Pero thanks po sa pagsusubaybay sa atin. Ano po? Okay mga kaibigan, handa na ba kayo? Ipapalabas ko lang yung unang balita po para medyo ma-set po natin stage sa ating magandang talakayan. Ito po. Authorizes the resumption of the investigation into killings under the bloody drug war of former President Rodrigo Duterte. In November 2022, the ICC paused the investigation and the Philippine government was given a chance to submit more proof that it was willing to genuinely investigate the killings on its own. But prosecutor Kareem Khan was not satisfied and requested the pre-trial chamber to reopen twice. The chamber's approval starts a crucial new stage. Khan's office is expected to seek evidence that will pave the way for a request to the chamber to issue summons or warrants. No one in particular is named in the investigation yet, not even Duterte, who is in all the reports thus far. Meantime, responding to the ICC's latest decision on the probe, former President Rodrigo Duterte, through his former spokesperson Harry Roque, says he will not allow, quote, foreigners to judge him. Senator Ronald Bato de la Rosa, the former Philippine National Police Chief of Rodrigo Duterte, says he is ready for the International Criminal Court's probe into alleged killings under the former president. In an ANC interview, de la Rosa says he has, quote, no more fears about the probe and adds he is ready. The senator's remarks come shortly after the ICC moved its investigation to the warrant stage. Although the ICC did not cite particular officials in its latest information, De La Rosa was named in a report by ICC prosecutor Fatou Bensouda in 2021. As the Duterte administration's first PNP chief, De La Rosa was the first one to implement the bloody war. De La Rosa says he will cooperate in the ICC probe as long as the government, headed by President Ferdinand Marcos Jr., will cooperate. Meantime, lawyers and families of victims urge state forces and officials to testify against the top minds involved in the bloody drug campaign. So mga kaibigan, ngayon po ipapalabas ko lang yung video. Parang balik tanaw lang po, no? Yung mga lobby efforts po noong 2016, 2017 po
para lang medyo malaman natin, no, kung ano po yung hirap ng mga tao, at mamaya po tatanungin ko rin si Attorney Chrissy yung mga lobby efforts nila sa United Nations para po ma-appreciate natin yung mga widows, yung mga pamilya po, yung mga abogado at aktivista nagsikap po na humantong tayo sa ganitong eksena. Ito po yung sa US Congress na nangyari po. Mga first 2 years ni Duterte nung kasagsagan ng EJK at kataasan po ng popularity niya. And maintain sanctuaries and witness protection programs. Most families of victims of extrajudicial killings being dislodged physically from their daily routines find it difficult to sustain their perseverance and courage. Most of them eventually lose their conviction to pursue justice for their loved ones due to despair. President Duterte has rolled back the gains in human rights and democracy won by the Filipino people over the past 30 years. We do hope the United States can help resolve this situation. If I may respectfully request permission to put forward 7 concrete recommendations by IDEFEND at a later point during this hearing. Thank you so much, Your Honor. Thank you very much for your powerful testimony. Also, I want to acknowledge... Mga kaibigan, ito po yung si Eliezer Carlos po, no? Kasama ng Amnesty International, Human Rights Watch, na pumunta po sa Tom Lantos Human Rights Commission po sa Kongreso, no? At nagpahayag po, and then nalantad na po sa buong mundo, no? Isa to sa maraming steps po na na-expose po si Duterte. Ngayon naman po, pakikinggan niyo yung unang kongresista mula po sa aming distrito to na tumindig po sa Pilipino, kasi yung biggest concentration ng Pilipino nakakonsentrate nga naman sa San Francisco. Ito po yung mga produkto ng lobby efforts natin. Siya rin po ang unang kongresista pong tumutulong hanggang ngayon po sumusuporta kay dating Senadora Leila de Lima. Our colleague, Congresswoman Jackie Speer from California, who has joined us, who's a staunch defender of human rights all around the world. And you have an opening. Why don't you come up and I'd like to yield to you to give your statement, and then we can proceed with the... Co-chairs for creating the opportunity for the Filipino community in the United States to come forward and draw attention to this horrific set of circumstances, and for your leadership in the Tom Lantos Human Rights Commission. As many of you know, Tom Lantos was the congressman in the district that I represent, and there's not a week that goes by that I'm not reminded of the extraordinary contributions he made to this country and around the world in terms of drawing attention to human rights violations. I was very impressed with Eliezer Carlos's presentation, and I'm sure the others will be as powerful. I regrettably have to chair another subcommittee, so I'm going to have to leave, but I have staff who will remain in the room. My district is home to the largest Filipino community in the continental United States. And I've heard increasing concerns from my constituents who were appalled by the human rights violations taking place under Philippine President Rodrigo Duterte's regime. I'm also deeply troubled that the president of our country has invited President Duterte to the White House. Mr. Duterte's murderous extrajudicial campaign has drawn condemnation from around the world, except from President Trump, who has had, quote, a very friendly, unquote, conversation with a man who once said, quote, I don't care about human rights, unquote, and who called President Obama a, quote, son of a whore, unquote, for speaking out against atrocities President Duterte has committed against his own people. The latest estimates of the number of deaths related to the drug war... Okay, I think okay na dyan. Ayun! Sige, tanungin na natin. Maswerte tayo, nandito si Attorney Chrissy. Attorney, yung nga pala, I mean, of course, nalaman na natin, finally, no? Masaya ang tao dahil magandang decision to. Pero bago tayo pumunta rin sa tanungin ko yung implication ng actual na decision, ano yung mga lobby efforts nyo, ano yung mga ginawa nyo in the past para talagang ma-organize yung mga widows at maipahayag yung sentimento nyo sa international community? Una, syempre kailangan buo ka eh. Sa loob ng Pilipinas, nagbuo kami ng asosasyon, ang Rise Up for Life and for Rights, na nagsimula talaga na mga
church workers. Kasi sa totoo, isipin nyo kapag namatayan ka, may pinatay, ang una mong makikita, sa totoo journalists na nagko-cover ng patayan. Diba? So, ang patayan sa gabi, journalist, media ang unang tatawagin, picturean nyo to. Bukod sa police, ang susunod na iisipin mo kasi ay ang pagpapalibing. Paano mo makukuha yung katawan and then saka pa yung pagpapalibing. Sa pagkuha ng katawan at sa palibing, etc., papasok na yung parang role. Dito, no, sa Pilipino, very, religious in a way, yung mga pamahiin at saka, kumbaga, paniniwala tungkol sa paglilibing, kaya laging nai-involve ang simbahan. At, syempre, kailangan mo pabasbasan, etc., no? At dito pumasok na rin yung pangangailangan para sa pera. Kasi tandaan natin, ang mga pinakamarami sa napatay dito sa war on drugs ay mahihirap at karamihan pa ay parang head of the family o yung nagtataguyod sa pamilya nila. Kaya talagang yung maiiwan nila walang-wala. Kaya eksena tong church groups. Kaya yung church leaders, church workers, mga kura paroko, yan, nagtulong-tulong na magbigay ng una, financial help pa lang, at syempre, of course, yung assistance, moral, social assistance, kung anong kaya. Hanggang napag-isipan talaga na parang kailangan nating bukod pa doon, higit pa dyan ng maibigay. Matapos mailibing, paano na? Kaya yung documentation, naturally, ay nag-lead towards, sa legal at sa pagkakaso. Kaya yung pagbubuo ng mga biktima bilang asosasyon nila, organically, yun talaga yung pinaka-importante. Pagsama-sama nitong mga mothers, doon na sila nakakita ng commonalities. Actually, simulat sa pool naman, parang nangangapa pa rin lahat ng tao. Bakit ba nagkakandamatayan? Paano pinapatay? Sinong pumapatay, di ba? Ito ba lahat nanggagaling kay Duterte? Wala namang kaagad-agad na pressure o kaya pagturol na pointing fingers na, si Duterte nagpapatay niyan. Although, siya yung vocal. Yeah. Kaya sa totoo, nabuo organically yung parang kwento na yung mga nanay on the ground, sila yung magsasabi ng, alam niyo po, ang pumatay sa amin, police. Paano niyo po nasabing police? Naka-uniform ba? Hindi pala. So, yung modus operandi, tsaka yung buong sistema, nabuo at napagtagpi-tagpi talaga sa nanay. Kaya importante, nabuo muna sa Pilipinas bago tumulak sa international community. Ito naman sa international community. Ito nga, nakita natin doon sa Tom Lantos Human Rights Commission, no? Parang pagdinig sa Pilipinas. Speaking of widows, i-recognize ko lang yung mga widows. Nandito si Marilyn Malones Malimban. Nandito rin si Cristina Gonzalez. Maraming salamat po sa inyong katapangan at nandito po kayo. Yes, go ahead, attorney. Sige, buti nandito nga sila, no? Kasi sa totoo, I'm talking about the experience of Rise Up for Life and for Rights. Marami pang ibang mga nanay na may agam-agam, may iisip, at saka marami pang hindi pa naaabot. Kaya talagang, kumbaga, yung experience, yung naging karanasan ng Rise Up, pwede talagang maulit sa iba pang lugar at ng iba pang mga tao. So, tumulak na tayo sa international community. Actually, nakakatawa kasi itong US, simula pa lang nung magkaaway yung presidente natin, tapos biglang pumasik sa Obama, ito naman pinagmumura na nung una Trump, di ba? Obama, pinagmumura ni Duterte. Tapos biglang dumating tong si Trump na hindi sila talagang pero parang hindi sila talagang magkabate na hindi katulad ng sabihin natin ngayon na kulang, may bisita, may special meetings, etc. Pero noon, talagang parang iwas din yung US government dahil nakikita na niya na yung pagbabanta ni Duterte at saka yung human rights records niya, talagang kaduda-duda. Kaya, tama ka, itong mga legislators ang naging susi para makapasok or ma-air sa international community. Meron din akong tutukuyin na isang effort mula sa Malaya Movement. Oh yes, kasama namin yan. Oo, ito yung may kasi talaga. Dito kami tumulong, itong yung Rise Up in particular. Dito kami, kumbaga parang nakipag-partner at nakipag-usap. Dito sa Malaya Movement kasi, meron silang pursue with Representative Susan Wild. Yeah.
Si Susan Wild, sa ano yata, no? Pennsylvania? Sa East Coast, yes. Okay. So, Yeah. itong the Wild Act, itong si Representative Wild, nakapamuno nitong isang bill na Philippine Human Rights Act na ang layon sana. Kasi, ano ngayon kung pinapatay kayo? Actually, ganun ang system, no? Kahit saan kami pumunta, sige, pinapatay kayo. Kawawa naman kayo. Sabi namin, kailangan may produkto. Kaya, dito sa US, ang positibo, itong Philippine Human Rights Act, nagkaroon to it garnered support dahil, ang sabi, kailangan i-withdraw o kaya liitan ang suporta sa Philippine military, Philippine Armed Forces, o kahit anumang security forces para hindi na siya makapaghasik ng lagim, quote-unquote, di ba? Yes. So, huwag niyong i-fund yan kasi papatay din yan ng tao, ganun. Naging successful ito in a way, I think itong Congress na ito kasi may naipasok ng mga amendments tungkol sa funding sa US. Kaya, bagaman hindi talaga naipasa yung Philippine Human Rights Act, naipasa, ay naging successful siya kasi may parang binawasan yung suporta ng US sa Pilipinas. So, US, okay, at nakinig sila at may resulta na. Pupunta din kami sa iba't ibang international arena at isang arena na talagang kaya sistematikong pwede mong lapitan ay yung United Nations dahil meron siyang Universal Periodic Review. Yes. Sa Universal Periodic Review, di ba, nire-review anong nangyayari sa mga bansa. Siyempre, punta din doon yung mga nanay, punta doon yung Rise Up, at dinulog kung ano nangyayari sa Pilipinas. Ang naging bunga naman nito, 2019, Iceland. Diyos ko, sabi namin, talagang buti na lang itong Iceland. Hindi lang pala yelo ang meron dyan. Although yun yung sabi ni Duterte, di ba? Parang inaapi niya noon kasi, ano bang meron dyan? Ice, gano'n. So, sabi namin, wala. Nakumbinse ng, actually, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng kapwa, siguro sa loob ng Iceland, napaniwala sila na, well, human rights is a matter that we should all be looking at. Kahit nasaan ka pa man. Kaya yung Iceland, sabi niya sa resolution, nag-push siya ng resolution na imbestigahan ang Pilipinas ng United Nations Human Rights Commission. Kaya nabuo the following year yung report ni Michelle Bachelet ng Chile. Yes. Bachelet, sabi niya, oo, may human rights violation sa Pilipinas. Hindi lang drugs, pati politically related at napakarami pang human rights violation. Grabe nga yung report niya, no? Kasi parang sinuma niya na parang impyerno ang tumira sa Pilipinas. Kung sino ka man, parang at risk ka. Oh. Kaya lang, nagkaroon ng ng konting ito yung assistance. Hindi naman aberya, pero parang hilot. Sabi, wag na lang kayong mag-full-blown investigation, sabi ng Pilipinas. Kami na lang mag-iimbestiga. Kaya later on, ang sabi ng UN, sige, we will just give you technical support. Yun na nga. So, essentially, if I hear you right, attorney, yung United Nations hindi talaga nag-pursue ng investigation. Ang sabi nila, we will support you with, kailangan nyo, kulang ba kayong calculator? Kulang ba kayo ng papel? Kulang ba kayo ng training? Pasok sila, di ba? Sa totoo, parang ito yung tinutukoy ngayon ng gobyerno natin na meron silang kapasidad na mag-imbestiga. Di okay naman kasi sa totoo sa Pilipinas, may inaibunga naman daw na 50 killings na inimbestigahan ng DOJ. Meron daw dagdag na 250 na imbestigahan. Ngayon, may isang arena. Ito na nga, pasok na tayong ICC, no? Isang arena, ito na talaga yung, kumbaga, korte kasi ito at hindi siya simpleng mga bansa na dudulugan mo. May isang punto kasi na kapag pupunta kunyari sa Iceland o kaya sa US, hihingi kami ng tulong ba sa inyo? Ganun ba ang siste? O hihingin ba namin na pumunta kayo sa Pilipinas at tulungan nyo kaming mga nagsisimatayan? Parang ang hirap, di ba? Kasi protektado naman ang soberanya ng bansa. Protektado tayo against interference. Di ba? Hindi naman tayo pwedeng magpakialaman na papasok na lang yung pulis ng ibang bansa at
at sila yung magko-conduct ng war on drugs. Ang hirap, di ba? Hindi ganon. Attorney Gento, ano yung, sige, para related na rin sa comment mo, no? Anong comment mo sa caricature na to? Ito yung sinasabi ni Remulla na sinasabi niya, sovereignty is not for sale, huwag kayong makialam sa amin. Ano yung thoughts mo ron sa ganung usapin? Sige. So yung example natin, US, tsaka Iceland, sabihin na natin, hindi yan makakapasok ng Pilipinas. Pero ang ICC, bansa ba siya? Hindi. Okay. Pero, siya ay korte. So sabi namin, kapag kinarakterize siya, pangalan pa lang niya, international. Ibig sabihin, maraming ibang bansa. Hindi siya, katulad ng Iceland at saka US at kung iba pang bansa, na foreign. Okay, so malaking kaibahan na yon. Ang International Criminal Court ay isang korte kung saan pwedeng lumahok ang kung sino mang bansa. And eto na, sumali nga tayo mula 2011 hanggang 2019. So kumbaga, ang characterization ko, parang naglalaro ka ng patintero. Mula sa ibang barangay, ibang bahay, ganyan, yung mga bata. Sumali ka. Therefore, you commit yourself to the rules of the game. Okay. Pag ayaw mo na, ayaw ko na pala, di sige, bye. Pero, sa gitna ng paglalaro nyo ng patintero, meron kayong nasirang kotse sa, sa paghahabulan, meron kayong tinamaang kotse. Dahil kasama ka dun sa naka-aberya o nakasagasa, naka-aksidente dun sa kotse, mananagot ka kahit pa sabihin, shucks, patay, nabasag natin yung napipi natin yung pintuan ng sasakyan ni Mang Kanor. Ayoko na, alis na ako. Pero may pananagutan ka pa rin. Hindi pangit yung itsura, parang ang itsura may monster na lalapit na lang na mas malaking tao. Hindi ito ganon. Yun nga, Attorney Chrissy, sige, diretso na tayo. Yung usapin ng complementarity mirroring na sinasabi nila. Ano yung thoughts mo ron na sinasabi nila na essentially hindi daw nag-comply ang Pilipinas kaya ito papasok na yung ICC? Pakipaliwanag ng mahusay sa ating mga viewers. So, sa characterization nito, parang ang ICC isang malaking mama, no? Pero sa totoo yan mga maliliit na mama o babae at mama, mga alit at mama na hindi naman ino-overpower yung ibang bansa. Ang ginagawa nila ay tatanungin nila yung bansa. So, parang mga kalaro mo, magkasing size lang naman kayo, mga bata din kayo, o kumbaga magka-ira, magka-henerasyon, at sasabihin mo na, okay ba, naayos mo ba yan? Kasi kung hindi mo maayos yung problema mo, papasok kami. Kasi ito nga yung isang pinost ko din kahapon. Bago tayo maging Pilipino, lahat tayo ay tao. At kapwa-tao, kahit ano pa yung nasyonalidad, kapag nakakita ng hindi makatao na nangyayari, pwede siyang, kumbaga ay magsabi na, teka, that is not humane. Kaya matitinding kaso lang ang dinidinig ng ICC. Crimes against humanity. Krimen laban sa sangkatauhan. Hindi siya tipong papasok at sasabihin, ako na ang bahala, akong sasagot sa lahat. Hindi. Only for the limited crimes are they entitled or are they allowed to enter or engage a state. Ito na, in investigation and eventually a person or persons in trial. Sa ngayon, ang investigasyon ay sa loob ng isang bansa. Totoo yun. Okay? At tanong, may sinusuko ba tayong soberanya? Well, joining the ICC was an exercise of sovereignty. We said that we will protect our people. Ang pagsali sa ICC ay proteksyon ng tao mo. Kasi ang pwede mong kasuhan sa ICC, yung pinakamatataas. Yung crimes, murder, pwede ko bang dalhin dyan ang simpleng mamamatay tao? Hindi. Kailangan big time na mamamatay tao. Sa kahit anong bansa ang lalabas dyan, ang mga big time na mamamatay tao, malamang nasa gobyerno. O kaya sobrang lakas at hindi kayang banggain ng gobyerno, di ba? Kaya pumasok tayo ng ICC. Para proteksyon yan ng taong bayan. Para kahit pinapatay na tayo ng kapwa Pilipino, gaano pa man siya kakapangyarihan, pwedeng may pumasok or pwedeng may maglitis
dito sa mga kahindik-hindik na krimen niya o nila. Attorney, yun nga yun, sa definition ng crimes against humanity, ano yung parang threshold? Nasaan yung makukonsider mong crimes against humanity? Pag crimes against humanity, sa totoo, may parang constituent, parang mga totality of all crimes. At crimes against humanity in the concept of murder. So, maraming murder. Ang tanong, bilang ba yan? Ang definition ay widespread and systematic. Kaya kung sabihin nating hindi pa rin bilang ang tinutukoy ng ICC, sabi nga na sila sa ibang mga kaso, it doesn't mean na 1,000 ang namatay, manghihimasok ang ICC. Doesn't mean na 50,000 manghihimasok na or meron ng jurisdiction. Hindi rin ganun eh. So it's not the number, but the other part of the phrase. So widespread and systematic. Ano o meron bang sistema sa pagpatay ng mga to? So, merong ibang mga pagkakataon na libo lang ang namatay, ano? Pero, dahil may sistema, for example, sa ibang mga bansa, yung genocide, no? 'Di ba? Parang binubura yung lahi mo or yung ethnic group mo para, mawala na kayo. So, yung ilang libo lang na pinatay, kahit pa yung bilang mas maliit kaysa sa ibang bilang, dahil may puntirya doon sa espesipiko mong kategorya o kaya grupo na parang ano to politically motivated, kumbaga, matuturing na siya na crimes against humanity. Kasi 'di ba, ang pagpatay, labag talaga siya sa ating batas. At halos lahat ng bansa, actually lahat ng bansa, may krimen tungkol sa patayan. Pero kapag nagkaroon na ng sistema o kaya partikular na puntirya na alam mong parang papatayin din ako kasi Tutsi ako or Hutu ako, ito yung sa Rwanda, dahil lang sa katangian mo papatayin ako. O kaya palagay ko ililynch ako, di ba? Kasi bakla ako o kaya I'm black. Nako, ibig sabihin may isang mali na talaga dun lang sa ating humanity mismo. Atake siya dun sa hindi lang basta pagkatao, kundi yung sistema ng ating lipunan na kailangan mamuhay tayo ng maayos. Kaya yung ganong katindi na parang sa loob ng Pilipinas kasi, ang maikakaso mo dyan, murder di ba? Kasi hindi mo maididikit-dikit, yun yung mahirap. So pinatay yung isang drug addict, ang lalabas, may pulis na pumatay, o kaya ito naman, may vigilante na pumatay. Tapos, kung may mapapanagot, kung sino lang ang kumalabit ng gatilyo. Pero, ang kailangang makita talaga, may nag-utos ba? O may pulisiya ba? Yun ang sisilipin ng ICC. Yun, magandang punto yun, attorney. Paano yung definition nun? Ano yung pagkakaiba na nag-utos, nag-enable, nag-execute ng utos? Kumbaga, gaano kalawak yung magiging investigation? Sino-sino yung may involved dito? Nako, ang investigation, dapat lahat ma-investigate. Diba? Yung may ginawa, pati yung walang ginawa, kahit may dapat silang gawin. Kaya kinita ko na magsisilip din yung investigation sa legislative branch of government. Tingnan natin kung makikipag-ugnayan din sila sa judicial branch of government. Kasi sa ngayon, parang ang tinatamaan, bato-bato sa langit, tamaan yung mga executive, yung police. Sila yung pero sa totoo, yung investigation, para maging mas malalim, kailangang makalahatang panig. Di ba? Kasi sino ba dapat meron bang magagawa ang Kongreso? Parang gano'n, Meron ba dapat magagawa ang Kongreso para pigilin to? So, tatanungin nila, pwedeng mga congressman, mga senador, what do you think of the war on drugs? Could you have passed a law to ban it? Pwede din nilang tanongin yung judiciary, ano na nangyayari dito sa mga kasong nakarating sa inyo? Pero ultimo, tingin ko, babalik siya sa executive. Kasi yung tinutukoy na patayan, whether sabihin natin yung patayan during police operations, di ba? May ganung kategorya talaga na klaro, pulis ang pumatay. O whether yung mga killings na, ito yung mga vigilante, yung riding in tandem, hindi mo kilala kung sino. Meron din yung mga natagpuan mo na lang napatay. Di ba? Na meron ng karatula. Di mo alam, walang nakakita kung paano pinatay, kung sino lalo ang pumatay.
Kung titingnan dyan, ano yung pagkakakabit-kabit niyan? At ang sisilipin Oo. nila, sinong may kasalanan? Ultimo, sino ang, kapag sinabi niyang tama na, itigil ang patayan, matitigil lahat yan. At saka, to backtrack, in the first place, sino ba ang nagsabi na, sige, gawin yan, at kaya nagsimula ang patayan? O yun, attorney, sige, puntuhin na natin. ito yung, hinga kita ng comment rito, ha. Puntuhin na natin, sinasabi ni Panelo, ito, basahin ko na lang. The case against former President Rodrigo Roa Duterte has been politicized from its very inception and is intended to demonize him internationally and taint the success of the war against illegal drugs that placed to peril a generation of Filipinos and created dysfunctional families. Ayun, anong punso mo rito, attorney? Parang pinagtatanggol niya si Duterte daw. Although hindi naman natin bilanggit na si Duterte, pero more or less doon ang patutunguhan. Any comments on this observation? Una sa lahat, alam niyo yung mga galawang guilty. Walang kaso. Wala pa pong kaso sa ICC. Ang tawag po nito ay investigation. At dito aalamin kung sino ang may kasalanan. So siguro, pumapalag siya kasi talagang nababanggit ang pangalan niya sa lahat ng mga dokumento. Dahil din naman, siya naman ang nagsimula ng pagsasabi na may war on drugs sa Pilipinas. Pero unfortunately, I would say that in the war on drugs, drugs won. Okay? Nabura na ba ang drug trade sa Pilipinas? Hindi. In fact, mukhang ang involved ngayon or ang nasa tuktok ay police o PIDEA. Naubos na ba ang droga sa Pilipinas? Hindi. In fact, sandamakmak pa ang pumapasok sa through smuggling, di ba? Yung mga nakikitang nandun sa lancha o kaya pumasok through yung courier, yung mail, yung push ni anak ni Secretary Remulla, di ba? Dumaan yun sa delivery, ganyan. So, may droga pa rin. At yun na nga, ikon dun sa una, mukhang pulis ang may hawak ng pinakamalaking stash ng droga sa Pilipinas dahil ito yung mga nasasamsam nila. At panghuli, meron pa rin bang mga drug addict o kaya yung user? Meron pa rin. Ang nangyari kasi, bagaman may pinatay, may inubo siya, hindi nawala yung dahilan para gumamit ng drugs. Tapos dahil nandiyan yung drugs, edi tuloy pa rin. Kaya ang hirap, ang hirap sabihin na successful. Hindi ako sumasang-ayon dyan dahil, in fact, I would say, it's worse. Not only because of the numbers, but because of the character of the drug trade now. You have those in power protecting or themselves are involved in the trade. Kaya mas malagim yun kasi that ensures sustainability. That ensures 10, 20 years thereafter, meron pa rin o buhay pa rin ang drug trade sa Pilipinas. Kaya ang hirap. Tapos ang natatakot ako dito sa gobyernong nakaraan nga Isipin nyo, ang kanilang, alam niyo kung paano nila sasabing successful? Kinalibutan ako nito. May report, di ba? End of the year, may report yung gobyerno, yung Office of the President. Ni-report niya, bilang ng namatay sa war on drugs. Mas marami, mas maganda sa kanila, di ba? Parang gano'n. Kaya parang nakakakilabot kasi. Isipin nyo, sa kahit na anong kung saan pa po kayo nagtatrabaho, di ba? Taon-taon bibilangin mo kung ano ang improvement mo. So, kung ang improvement mo sa business, nagbabuy and sell ka ng damit, sales. Okay, yan. Kung ang improvement mo sa writing, di ba? Kung writer ka, online writer o yung feedback, 5 stars, 10 stars. O kaya driver ka, di ba? Ng Uber o kaya ng Grab. Stars, 5 stars. Dapat next year, 4.9 stars. Ganyan. Kung ang metric mo o ang parang paano masasabing successful bilang ng namatay, di next year maghahanap ka ng mas malaking bilang. Kaya talagang nakakapangilabot yung ganong konsepto, di ba? Totoo yan. Attorney, i-open na natin sa discussion pero huli kong tanong lang bago tayo mag-open discussion, ano yung accountability ni Marcos rito? Kung titingnan mo si Marcos,
ano to, in a sense mas diplomatiko to yung lengguwahe niya. Ina-adapt niya rin yung more humane, more legal, di ba? So ano yung accountability ng isang presidente na right now pumupunta siya sa ibang bansa, pinapakita niya na ang Pilipinas sumusunod sa mga batas, open for investments, and here it comes, may isang decision from ICC. Pero sinabi niya previously na ayaw niyang papasukin ng ICC. Well, bilang bilang pagsunod na rin sa isang desisyon dito sa Pilipinas na Pangilinan versus Cayetano, ito yung nagtanong, ito yung pumunto talaga doon sa pag-alis natin ng ICC. Tama ba ang pag-alis natin ng ICC? And then pangalawa, may responsibilidad ba tayo? Sabi ng Korte Suprema dito, meron pa rin tayong responsibilidad na makipag-cooperate sa kanila. Ito ay dahil kahit, yun nga, parang kanina yung kinikwento kong nagpatintero, kahit ayaw mo nang makipagpatintero, meron kayong ginawang disgrasya. Kaya, kung may investigation, di syempre, alamin ano bang nangyari. Di ka naman pwedeng, hindi ko po alam, alis na ako, wala ang nangyari. Deny to death ka na lang sa nangyari sa sasakyan. Yung involvement natin sa ICC before, isipin nyo yan nakipaglaro kayo dati, nagkaroon ng disgrasya, tapos ayaw nyo na pala. Katulad din nun sa ICC, naging parte tayo ng ICC, nagsimula ng investigasyon tungkol sa nangyari sa Pilipinas na sakto sa panahon na miyembro tayo. Tapos later on, ayaw na natin. Meron pa rin tayong patuloy or parang residual na obligations. Kailangan mong ibukas yung datos, dokumento mo kung maaari. At ginawa na natin yun sa totoo. Yung pagsasubmit ng mga dokumento tungkol sa war on drugs was, I would say, contrary to words na sabi nila, ayaw namin mag-engage sa ICC. Ba't kayo nag-submit? Diba? Parang, ano ba? Nililito, sa totoo, marami kasi sa loob ng gobyerno na iba-iba yung pananaw. Kaya, ewan ko sa kanila kung in the end, Pero ito, yung pagsasubmit nila, tingin ko, parte yun ng responsibilidad talaga na mag-cooperate. Ngayon, sa punto ng investigation, ito kasi ay, di ba pag mag-iimbestiga ka, aalamin mo kung anong nangyari. Sabi ko nga kanina, tatanungin nila yung mga naging involved sa war on drugs at saka yung mga dapat naging involved or dapat nakapigil ng mga patayan. Tapos, ano bang ginawa nyo? So, pwedeng yung legislative and even the judicial branches of government. Tanong lang naman. Pwede silang pumunta dito. Syempre, mas maganda face-to-face, di ba, yung discussion. Kaya, tsaka, di ba, kunyari may private, ito, secret lang to, abot mo talaga. Kaysa sa internet, ang hirap naman. Kaya, pwede silang pumunta talaga dito at inaasahan ko na magkakaroon ng request to enter the Philippines. Ewan ko kung papayag. Kasi, di ko rin alam, yun nga, sasabihin ni Marcos, hindi raw siya bukas sa ICC. Pero sa totoo, hindi ako nakakita ng statement niya na nakatulad dati na I will arrest them, I will, ano ba to? Si Duterte, sinabi niya yun si Big Fat Lady. Si Big Fat Lady, pagpasok, arrestuhin kita, gano'n. Hindi kita papapasukin. So, itong kay Marcos, hinahanap ko kung may statement siya na I will not allow them, I will arrest them upon entry. Ang sabi niya, I will not join the ICC. Sinabi niya rin, iniisip ko kung siya mismo nagsabi na itong mga arguments na yung tungkol sa jurisdiction, parang yung mga opisyalis niya ang nagbubot-bot ng detalye. Pero siya, ang sinasabi niya, ayaw niya sa ICC. Pero kung sa usaping pipigilan ba niya sa airport, wala pa ron. Wala siya mismo, si Marcos. Ngayon, yung isa pang responsibilidad na kailangan niyang gawin ay bukod dun sa mag-cooperate, ay mag-imbestiga pa rin. Sa totoo, ako, hindi ko naman, kumbaga, put all your eggs in one basket na ICC lang mag-imbestiga. Di ba dapat tayo din, hindi mo iintayin yung ICC, lalo na pag ayaw pumasok, hindi papasukin, o walang pera sila, bala sila, pero total nandito na tayo. Patuloy din dapat yung investigasyon natin. Sa punto namin, kami, yung kakayanin ng investigasyon namin kasi kung sinong kausap namin kung sinong lumalapit sa amin. Kaya sa Rise Up,
yung mga dokumento na ibinibigay sa amin, inaaral namin periodically. Tinitingnan namin kung sinong pwedeng kasuhan, kung sakasakali, o kaya reklamuhan. Kasi hindi naman lahat, kumbaga, pangkaso, yung iba parang pwedeng administrative complaints. Right. So, kung anong hawak, kung anong kaya, edi gagawin lang din namin yung kaya namin gawin. Ayun, sa pool. Nako, mga kaibigan, maganda po ang discussion natin, ha? Ito po, papatalas na silang uli sa mga nasa YouTube po. Maganda po mag-subscribe tayo para po manonotify agad kayo sa ating daily na palabas po. 12 noon, Monday to Sunday, ha? Dire-diretso po tayo, mga kaibigan. Kapian Yard at Ago sa Facebook at sa YouTube. Pati na rin po sa Nomad, nagkakaisang oposisyon laban kay Marcos at kay Duterte. I-click ko na po yung mga tanong, yung mga pumasok po, babatiin ko lang, no? Ruth Montano, Carmela Tanida, Natividad Panopio, Alex Diaz, Angel Copus, Lourdes Phillips, Marilyn Malones Balimban, si Sister Marilyn, mga ano po to. Ito yung matatapang na mga widows natin, siguro sa tingin ko I owe them to give priority, particular. Sige nga, sinasabi ni Marilyn. Sabi ni Marilyn, malaking pader ang babanggain, malaking pader ang babanggain, kaya mahirap lang pinapapatay front na kunwari gumagalaw sila upang masugpo ang droga. Pero ang totoo, sila yung malaking isda na sumisira sa ating bansa. Yun nga, any comments on that, attorney? Magiging selective ba yung investigation? Parang sinasabi ni Marilyn, or talagang seriously gagawin nila yan? Yung gobyerno o yung ICC? Pareho, yung ICC gobyerno. Well, yung ICC kasi inaasahan ko na kumbaga hindi sila kargado, wala silang prejudice. Kaya pag pumasok sila, tapos wala silang mahihita dito. So what they would reflect in their report would be generally the truth and what people have told them. Pero dito kasi sa Pilipinas, ang hirap, ito na yung, kung sino mag-iimbestiga, appointee ng presidente na kapartner or kadikit ng dating administrasyon, di ba? Kaya parang, ganun lang naman dito sa Pilipinas, no? I scratch your back, you scratch my back, di ba? Kaya, ang hirap ding masabi dahil ito na. Ito yung isang nakikita kong flaw dun sa investigasyon sa Pilipinas. Kahit pa gaano mag-imbestiga sa totoo lang yung DOJ, palagay ko, hindi, sinabi na rin to ng ICC, it will not sufficiently mirror what's happening in the ICC kasi, alam niyo kung sinong hinahanap ng DOJ? Mga pulis na pasaway. Mga pulis na mismong naging part ng operation. Mga pulis na named doon sa mga papel, di ba? Police report, itong nangyari, itong pinatay. Ang ICC sabi niya, okay, wala na kayong ibang hinahanap or tinitingnan labas dyan. Oo, kasi sabi sa Pilipinas, palagay ko, yung feeling ko na nakukuha ay, kasi tinitingnan pa namin kung dikit-dikit ba, kung kawing-kawing ba, itong mga cases na to, or isolated incident. Doon na, may kind of denial na doon na parte siya ng polisiya. Kaya kung ganun yung investigasyon mo, meron kang kumbaga tinatawag na sacred cows. Kung ang ICC investigation ay iigpaw sa ganun, na hindi po yung tipong, wag nating pag-usapan to si General kasi bata to ni ganito. O ito, Davao Boys to. Naku, wag nating Hindi talaga uusad yung investigation sa Pilipinas. Kaya, ang ICC investigation, nakaumang siya na talagang mas komprehensibo niyang makita yung mga patayan. Kaya inuulit ko yung ICC investigation, hindi siya magiging ganun kadugo. Pardon the word, no? Pun intended. Hindi siya magiging ganun kadugo na tipong iisa-isahin niya yung patayan. 6,000 ba talaga o 30,000? Hindi ganun. Ang aalamin niya ay yung sistema. Kaya magkaiba sila ng Pilipinas. Kasi kung DOJ ang sasabihin, ang tatanungin mo, yes, we're looking at all the cases. We're looking at all these policemen suspended. 'Di ba? Parang ganoon sila. Tapos ang pagtingin nila ay itong mga pulis na to, individual na ginawa yung mga insidente. Pero attorney, hindi ba pwedeng systemic pati individual din?
Kumbaga, pag na-trace nila kay Duterte at kay Bato, habulin hanggang sa pinakamababa kung sino yung pumatay. Abay, dapat. Yun yung nagagawa namin sa kung anumang Okay. maliit na paraan na kaya namin. Kasi ang hawak namin yung mga insidente on the ground. So, sino ang mga nakalagay sa police report? Ano ang nangyari, etc. So, ganun yung kumbaga, kaya magawa ng ilan sa atin. Aha. Ang pagdidikit-dikit lang nung lahat, na-imagine mo na parang, oh shucks, paano konektado yung napatayan dito sa May Caloocan sa patayan sa Quezon City? Yan ang kailangan ng mas malalim na pag-aaral. Yung, paano attorney magpi-play in yung katulad nitong si Jose, yung nandito si Cristina Gonzales, pinas lang yung asawa niya, si Joselito Gonzales, tapos alam namin yung pulis na nasa Antipolo, yun, business as usual, namamayagpag pa rin, di ba? Although meron ng writ of amparo, pero nonetheless walang investigasyon. So ang tanong ko rito, ang lusot naman nila niyan pag nagkahulihan na talaga at na-identify sila, ang sasabihin lang nila, may nag-utos sa kanila. Ano ba 'yun? Alibay ba 'yun na nag-utos sila tapos hindi na sila accountable? Kung paano maging effective siyang alibay, yung utos na 'yon ay dapat lawful. I was only following a lawful order. So, magiging question, lawful ba yun? Patayin mo nang walang kalaban-laban? Kaya, kung akong tatanungin, hindi uubra. Pero pwede nilang sabihin na ang defense niya ay, I was only following a lawful order. Ang magiging pambaliktad naman nun, was it lawful? Kaya, kanya-kanyang ano lang yan, case-to-case basis, kumbaga. Pero yung halimbawa, yung mga statement ni Duterte mismo na kill, 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 tapos pag nakapatay kayo, ako bahala sa inyo. Is that considered lawful or is that even considered a command? Kasi minsan pa-joke niyang ginagawa eh. Paano ang classification nun? Alam mo yung assertion namin dito sa ICC, it's two ways. One, yung sinabi niya. And technically, that's not a lawful order. Dapat hindi sinunod. Diba? Kaya lang, syempre, may ibang on the ground. Hindi uubra yung sinasabi niyang joke. Kung sa ICC yan, hindi uubra yung sinasabi niyang pa-joke lang dahil his statements become policy. Presidente siya eh. Kung balikan ko nga, naalala niyo yung tambay sa Pilipinas? No. Isang buong era yon, siguro isang buwan kalahati, na pinaguhuli yung mga tambay. Bakit? Hindi naman gumawa ng bagong batas. Sabi lang nila, hindi, ito kasi mga violating an ordinance. O kaya, alarms and scandal, gano'n. Na-imbentohan ng mga kaso. Bakit? Kasi sa isang speech ni Duterte, sabi niya, ayaw niya ng mga tambay. Ayun. Tinake na queue ng mga pulis at nanghuli ng mga tambay. 5,000 tambay sa isang linggo, unang linggo nun. Hinuli. Tapos yung mga tao, bakit? Anong nangyayari? Tapos mukhang dahil sinabi niya. So the words of the president become part of policy, especially if, so ito yung pangalawang punto, especially if there is paper. Ganun lang naman yun, naipapel ba yun? And the paper we're referring to is the Command Memorandum Circular 2016-1-something. Basta, ito yung PNP Circular on Tokhang. Okay. Pag binasa mo, parang maganda. Kakatuka lang, tok-tok, hangyo. Pero, nakita namin parang sabi, when you encounter, may term doon na ginagamit eh. When you encounter a suspect and they fought back. Actually, hindi ganun yung exact phrasing, no? Pero ang sabi, you neutralize the suspect. Right. Aha. Yun na. Sabi namin, ito na yung, kumbaga, hindi naman sa lost in translation. In fact, ito na yung translation. Para sa police, when you say neutralize, it means to kill. Right. Which is why, so dun sa document na yun, dun sa direktiba, nakalagay the suspect. Biglang dun sa mga police reports, lumalabas na, and so we approach the suspect, okay, carrying the drugs. And he smelled us to be police operatives. Smelled na amoy. Naamoy. Sabi ko nga, ano ba naman to? Literal talaga. He smelled us to be operatives. Naamoy nilang, police kami. And he, the suspect, shot at us. Diba? Ganun yung kwento. Ganun yung plakado. Sabi namin, copy-paste to. He shot at us. So we, in our defense, had to fire back at him. Yan. And we shot him and neutralized the suspect.
At sa Ayun. lahat ng napakaraming police reports nito na ganun ang tono, yung iba pa nga copy-paste. Neutralize the suspect para sa kanila means to kill the suspect. Yun, yung sinasabi mo, ano yan, at least documented yan, may trail, no? Matitrace. Pero yung mga verbal comments lang ni Duterte nila ba to? Marami yun sa tape natin na ubusin nyo na yan, 3 milyon, ubusin nyo yan. Tapos nung nasa Mindanao si Duterte, nagjo-joke siya, uubusin ko kayo, armed forces, gagamitin ko kayo, pat yun, yung mga ganon. Is that something na tangible na mga gamit sa korte? Sa ICC, sanay sila na head of state ang nililitis. At hindi naman uso doon, 'di ba? Pag head of state ka, hindi uso na may paper trail ka na patayin mo to, signed by the president. Walang ganon. So medyo sanay sila sa kung paano ba na-formalize yung polisiya at yung statements. May ilang kaso na ginamit kung ano yung sinabi nung presidente o kaya nung leader. Kaya, although ito kasi sa ibang instances, sa ibang pagkakataon, meron kasing bumabaliktad. Kaya ito yung isang panawagan nga namin na may mga pulis or dito din sa mga kaso kasi dati, may mga pulis o kaya henchmen o kaya mid-level na operators na dinidikit. Sinabi ni leader, tapos ipapasa mo yan or ipinasa namin doon sa mga killer on the ground o kaya yung mga hitman on the ground. So, kailangan mo ng parang tracer, ang tawag sa ICC nito ay insider witness, na magsasabi na kahit verbal or sinabi lang yung direktiba, sumusunod pa rin sila. Tapos sasabihin nila na may sistema yung pagsunod, na tipong pag itong boss na tong nagsabi, ito yung mag-ooperate. Pag, di ba, hindi ko alam, no, pero may iba kasing organisasyon na parang kikindat lang, alam mo na, sabi ni boss, papatay mo na yan. O kaya, may uso dito dating telenovela, Wildflower, good job. I-good job mo na yan. Hindi niya sinabing papatayin, pero i-good job mo na yan. Ayun na diba? Yun. Yun na yun. Kaya, sanay ang ICC dito sa mga ito. Kaya palagay namin at isinumitin namin talaga yung mga statements niya na sinabit namin na ito ay parte ng polisiya. Naalala ko na si Emilia sa Wildflower. Ginampanan ni Aiko Melendez. Yan. Siya yung good job. Pero yun na pala yun, di ba? Akala mo. May tanong rito si Miss Anita to sa Japan eh. Hapon siya pero sa Japan siya eh. Sabi ni Yusek, DOJ Boying Remulla, hindi pwedeng makialam ang ICC sa Pilipinas dahil may jurisdiction ang Pinas. Sige nga, tas sa notes ko maraming sinabi na-alibay si Remulla, sinasabi niya, nagbi-build capacity pa daw sila, tapos meron naman daw complementarity, they've done their best. Bakit daw, kumbaga, ang feel niya, magte-take over na daw sa legal system ang ICC. Any thoughts on those comments? Hindi kabawasan sa Philippine judicial system ang sumali or lumahok sa ICC. Kaya, klaro na hindi yon na parang papalitan yung sistema, guguho ba yung sistema. Bagaman, ang pagpasok ng ICC ay pagturing na meron tayong ibinibigay sa kanila na kapangyarihan in some way na, kumbaga, it takes away from us na yung hindi ibig sabihin na hindi rin tayo pwedeng gumawa ng parallel na investigation. Unfortunately, sa totoo, yung nangyari kasi, sabi nila it's an issue of complementarity. Ako, I see this, yung nangyari kay Remulla, as an issue of incompetence. Mm-hmm. If he had shown that he is able to investigate these crimes in the Philippines, hindi papasok ang ICC. Sasabihin niya, in fact, nag-defer siya. Sabi niya, sige nga, tingnan natin, nag-wait and see ang ICC ng mahigit 1 taon. Okay? November, sinabi ng Pilipinas sa ICC, alam niyo ba, nag-investigate kami? Talaga, sabi ng ICC, sige nga. December, sabi niya, okay, we will halt. We will temporarily suspend our investigation. Tagal nating naghintay ng ICC. Sabi niya, sige nga, tingnan natin kung anong ginagawa ng Pilipinas.
kumbaga, pakitang gilas na to, wala. Zero. Incompetence ang naipakita ni Remulla, kaya tuloy hindi kumagat yung complementarity principle. Kaya babalik ko sa kanila silang may kasalanan. Kung nagkaroon sila ng oportunidad na talagang i-block, sasabihin mo na, kaya namin. Ito pa yung nakakairita doon sa punto nila. Kaya ako, para akong sirang plaka dito. We're building our capacity. Wow. Gagalingan namin. Ganun. Puro, alam niyo naman sa Pilipinas, pag politiko, puro pangako, maraming mapapako. Pero isa pa ding punto dyan ay, kailan ba nangyari ang mga patayan na to? Nasaan ka nung mga patayan na to? Anong ginagawa nung opisina nyo nung patayan na to? Wala. Nga. Kung kailan lang kumagat na yung investigasyon, kung kailan nagbanta na yung international community na mag-iimbestiga, edi saka kayo kumilos. Pag kilos nyo naman, kulang pa. Parang, kulang pa. Tinimbang ka, ngunit kulang. So, sorry ka na lang. Pupulutin kayo sa kangkungan. Kaya ang gusto talaga dito sa gobyerno, medyo mag-aral-aral, mag-ano talaga, sabi ko nga, ang hirap kasi natatakot nga kami na akala mo parang maniniwala ka dahil government official sila. Pero paling yung sinasabi. Sa Twitter, merong niro-roast. Alam niyo, di ba, yung uso yung niro-roast? Yung ano ba to? Burn, ganyan. Mm-hmm. May niro-roast ng mga abogado kasi, unang-una na dyan, si Harry Roque, di ba, na paling-paling yung pag-iisip. Parang mali yata yung sinabi. Tsaka yung reasoning. So, yun lang yung nakakatakot na meron tayong mga ganong pagkakataon na merong disinformation. At ang sabi ko nga, kumbaga conscious misinformation. Sasabihin nila na, hindi, yung ICC, walang sovereignty. Kaya 3 taon na nating pinag-uusapan yan, walang jurisdiction. 3 taon na nating pinag-uusapan yan, ulit-ulit pa rin kayo kahit napatunayan ng mali yung reasoning nyo. Ayun. So, kaya sinasabi natin, itong klaseng talakay na ito, dapat mga kaibigan, sinishare natin at nagsasubscribe tayo dahil ito na po ang parang para malabanan natin ng SMNI. Marami po nakikinig. Ito po, binabati ko lang si Adrian Barrera, Ruth Montano, Carmela Tanida, Natividad Panopio, Alex Diaz, Angel Cobos, si Marisa Hamoy po, isa na namang widow. Welcome po. Maraming salamat po. Nandito rin po si Joel Sarmenta, dating nag-work po sa Commission on Human Rights, volunteer po sa mga widows ngayon. Thank you rin po sa patuloy na pagsusubaybay at paninindigan ninyo. Okay, sige po. Anong sinasabi ni Tony rito? Si Sir Tony. Alam natin na hindi magko-cooperate ang gobyerno natin sa ICC. That would be political suicide for Marcos who as ordinary citizens. What can we do para makamit natin ang hustisya sa mga AJK? Yun na nga, sige. Hypothetical lang, Attorney Chrissy. Pinupush natin ang ICC mag-imbestiga, di ba? Tapos na-expose na sa buong mundo. Pero talagang push comes to shove, pumalag si Marcos. Sabi niya, ayaw kong papasukin ang ICC. Paano yung senaryong ganon? Ayaw niyong papasukin? Di puntahan natin. So, bukas kami sa pagkakataon or posibilidad na yung mga nanay na gustong magtestigo o kaya actually hindi naman tayo yung magpapasya kung sinong titestigo yung prosecutor. So makikipag-ugnayan ka dapat din sa investigation team at tatanungin nyo, may gusto po ba kayong makausap? May gusto po ba kayong malaman? Kasi sa totoo, hindi natin alam kung anong alam nila. Na ako na parang na-excite ako kasi yung prosecutor, pagbasahin niyo yung kanilang mga fina-file, meron siyang binanggit noon, si Bensuda pa noon, binanggit siya that the Office of the Prosecutor is taking steps to preserve evidence. Sabi ko, hala. Ang ibig sabihin nun, meron na siya. Hawak. Oo, kaya ako, ano kaya itong hawak niya? Para banggitin niya yun, na is already taking steps to preserve evidence. Wow! Mukhang may alas to. So, kung ano man, una, pwede nating dalhin yung ebidensya doon. Kung ikaw ay simpleng mamamayan na may alam tungkol sa mga nangyari, alam nyo, napakadami pala ng mga tao na naging witness ng mga patayan.
Kahit pa sabihin na natin hindi talaga nasaksihan yung mismong pagbarel. Pero yung mga tipong may narinig, sinona, o kaya papasok ng eskinita, sabi, wag muna kayong pumasok. Tapos may mga pulis. Meron silang mga nakikita na pulis na on-site, yung parang may nangyaring insidente. Tapos napadaan sila doon. Merong mga nagkukwento, alam nyo ma'am, yung nasa TV, nakita ko yun eh. Yung gano'n, no? Kung anong kaya nilang sabihin, sabihin na nila. Kasi baka pwede nating maikabit sa isang insidente. Yeah. Ngayon, on another hand, parang wala akong alam. Para po sa mga masuswerte na nakaligtas sa war on drugs. Yung tipong hindi namatayan, may ganun pa pala, no, na tao, hindi namatayan, walang kilalang biktima, walang aberya, walang naging atraso sa kanila. Ang hinihingi ko ay suporta para dito sa investigasyon ng war on drugs. At maraming paraan para magbigay suporta sa mga nanay, sa mga support groups at lawyers groups specifically na tumutulong dito sa mga biktima. Pwede kayong magpakain, pwede kayong mag-provide ng sanctuary, magpatuloy sa bahay kapag, alam nyo, meron pang hanggang ngayon hinahabol ng pulis. O kaya parang, alam mo yun na hindi mo alam kung ano ba, papatay na ba ako ng mga pulis. So, sanctuaryo, meron diyang mga nangangailangan ng kabuhayan. So, iniwan na sila ng kanilang padre de pamilya, etc. So, maraming pwedeng suporta na maibigay. Dati, alam nyo, kamuntik ng, hindi ko nga alam kung na-promote kasi ito. Sa ICC, sa totoo, merong parang provision na sinasabing, will it be in the interest of justice? Ito, political to. Will it be in the interest of justice to pursue the investigation or a case? Kasi, yung ICC medyo conscious siya na, teka, parang nangihimasok. May ganung punto din naman siya na, pwede ba akong magtuloy kahit na, pwede kasing nagkaroon ng pagbabago katulad ng napalitan yung gobyerno o kaya namatay na yung pinuno. Tapos, kumbaga, tatapos yung mga killing, ganyan. O kaya yung pinuno na tinutukoy na leader ng patayan or leader ng genocide, etc., ay presidente ngayon. Diba? Pwede yung mga gano'n, di ba? Ganun ang itsurahan ng crimes against humanity, war crimes, genocide. So, sabi nitong parang standard na in the interest of justice. Will it be in the interest of justice for the ICC to pursue? At nagkaroon ng ilang investigasyon na itinigil siya. Sabi niya, mukhang kapag nagkaroon pa ng ICC investigation, magugulo yung bansa. Yun ay parang tinansya ng ICC nitong, actually, noong 2021. Kaya nagpasumite siya ng mga submissions. Pero di ba, okay lang, natapos na naman na yun. Marami naman nag-submit. Okay. Marami naman nag-submit, pero sabi namin, pwedeng simpleng mamamayan na magsasabing, well, dapat kasi biktima ka, pero pwede niyang sabihin na, ito nga nangyari sa akin, hindi ako nakatulog, gano'n sa barangay namin, ganito. At ang tanong doon, gusto mo bang magpatuloy ang war on drugs? Para siyang poll. Di ba? Nag-survey itong ICC. Ang kinalabasan ng ICC survey na yon ay 92 or 96% pabor sa investigasyon. Kaya para sa ICC, sa punto niya, tuloy tayo kasi it is in the interest of justice. Sabi ng mga Pilipino, pagtuloy ng investigation, so tuloy kami. Ayun, maganda yun. Nakakatuwa po at may mga widows tayo rito. Ma'am, yan po. Tuloy tayo. Nakasali ba sila? Baka nakasali ba sila kaya dun sa submissions na yun? Si Joel dito from CHR nag-submit siya at the very least, Joel, di ba mga 20? Kasi sumagot sa kanya ICC eh. Oo. Tapos at tanong pa rito, Attorney Chrissy, no? Yung scope ng biktima, kasi officially ang sinasabi nila close to 7,000. Pero yung mga human rights group like Rise Up, Amnesty International, yung FARA, it's working within the numbers ng 30,000, 35,000. So, paano i-handle yung ganung discrepancy? Ako, tingin ko, walang pakialam dyan yung ICC per se. Kasi again, hindi siya tungkol sa bilang. Ang tungkol ito dun sa sistema. So, actually yung widespread,
pagtukoy din kasi yun sa scope. So, national ba yung killings? Saan ba nangyayari yung killings? Etc. Kasi, isipin nyo, kung ang patayan nangyari lang sa Metro Manila at nag-utos ng ganyan si Duterte, palagay nyo ba siya ang iipitin or siya yung titingnan natin? Di ba hindi? Ang titingnan natin, yung regional chief ng Maynila, ng NCR. Di ba? Kasi yun yung, bakit dito lang? Pero ang nangyari kasing patayan, widespread talaga all over the Philippines. Kaya, magiging importante yan sa pagtingin ng ICC. Tapos, go ahead. Tapos yung ICC, kapag nagpresenta ng numbers, pwede naman siya magbigay ng, una may exact figures kang matutukoy, yung police investigation. Minimum yon 6,252 as of May 31, 2002. Sabi ko nga, nire-report ng gobyerno bilang success rate or success factors yung number of persons killed, di ba? Sa war on drugs. Ako, di sige, gamitin lahat yung mga report nila. And then second, pwedeng magbigay ng parang estimate numbers. So, itong mga estimate numbers, as long as backed by information or data, pwedeng gamitin. Ang sinasabi ko nga, sa totoo, alam nyo, pwede nating puntahan yung Philippine Statistics Office. Agency or authority na ba? Ano ba? PSA, dating NSO. PSA, Tanungin nyo lang, ilan ang namatay na unnatural causes mula 2016 to 2019? Di ba yung tipong ganon? Unnatural causes. Kaya lang, syempre, may komplikasyon kasi apparently, may mga pinatay or namatay, kung ano man ang gusto nating framing, may mga pinatay noong panahon ng war on drugs na pinalabas na namatay sa sakit sa puso, pneumonia, gano'n. Kaya komplikado din eh. Kaya sabi namin, it's not about the numbers, it's not about the specific details. Although there will be some details na hihingin yung ICC. Pero hindi niya kami pipilitin na ilan ba talaga at hindi guguho ang kaso kung hindi namin maibigay yung eksaktong numero ng namatay. Kailangan lang namin ipakita sistematiko at widespread o pangkalahatan yung mga nangyaring patayan. At dagdag ko pala, human rights violations. Parang iniisip natin puro patayan, ano? Pati yung mga nakulong, mga ni-raid sa bahay, mga ninakawan, mga secret jail. Lahat yan saklaw ng investigasyon. Yun na nga, kaya nga nagtatanong rin ako. Kasi ang pattern ko yung sa Marawi reparations, yung sa martial law, kumbaga may ballpark pa rin ng numero. Kasi pag nagkaroon ng reparation isang araw, although malayo tayo sa usapin ganon, of course, yung mga biktima, they deserve, di ba? Katulad sa martial law. Actually, sa notes ko nga, even si Amy Marcos, sinay na niya yung sa Marawi na reparation. Ibig sabihin, pag hindi siya involved, sasaynan niya. Pag involved yung tatay niya o siya, hindi niya sasaynan. So, kaya, syempre, sabi nga, they went into politics to protect the family, di ba? Para sa kanila, family business. Totoo yan. At inamin niya yan nung in-interview sa sa Switzerland eh. Minsan nadudulas siya. Nakita ko yan. Parang, paano mo makukuha yung, isda sa sariling dila? Oo, nahuli siya ron. Di ba? Sige. Mga kaibigan, top of the hour na tayo. Pero, teka lang ha. Sige, may mga tanong pa rito eh. Okay. Joe, basta litisin ng ICC base sa legal na sistema. Huwag tayong gumaya sa ibang bansa na puro pagpatay ang parusa. That is the rule of law. Maganda to ha. Parang sinasabi nito, even si Duterte, kahit na sa tingin ko, criminal yan, he still deserves due process. Di ba? Kung ano yung legal. Sige nga, Atty., paano yun? Ang kanimitan sa mga, ang pinapataw na parusa ng ICC ay pagkulong. Okay? At reparations. Yun. Komplikado lang yung reparations kasi sa international, actually, even sa domestic law, may pagkilala tayo na yung danyos, hindi siya simpleng individual lang na nasaktan mo ko, napatay mo yung kamag-anak ko, bigyan mo ko ng 100,000. Hindi lang simpleng ganon. Sa ganitong kalaking mga kaso, may tinatawag din collective reparations. At isang ini-envision nga namin ay a memorial. Pagkilala na naging biktima kami.
Okay. Di ba? Ganon yung, hindi to talaga katulad, pero na-imagine nyo yung 9/11 Memorial, kung gaano ka-importante na yung pangalan ng bawat isa ay mailagay doon. Yes. Kasi iba yung recognition na biktima ka. But of course, that's hindi siya within the context of an ICC investigation or ICC crime. Pero still, parang ganun yung konsepto ng transitional justice. Before you can move on, kilalanin mo muna na nasaktan mo ako or nagkaroon ako nagkaroon ka ng atraso sa akin. Yun nga, sa ganung punto, attorney, kasi dito nung naglalabi kami sa US Congress na for 10 years sa mga World War II veterans, ang reference namin, yung ginawang reparation sa mga na-intern na mga Japanese Americans, no? Pinatunayan nila nung World War II, na-discriminate. Essentially, yung gobyerno ng Amerika nag-apologize. Nagbigay ng letter sa mga pamilya na inaamin namin nagkasala kami. Nagbigay ng $1.2 billion na reparation. Tapos, inilagay sa curriculum na nagkasala ang Amerika. Ang tanong ko, aabot ba tayo sa ganung punto na aamin ng gobyerno, aamin si Duterte at si Marcos, nagkasala kami, I'm so sorry, tapos pagbibigay ng pera. Tapos yung curriculum, babaguhin natin. Sasabihin natin, ito yung mga kriminal sa ating gobyerno. Umaasa ko na oo. Dahil yung, bilog ang mundo, ganyan. Minsan nasa ibabaw, kanta yata ito ng Aegis minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka rin, ganyan. Pero hindi may katapusan. Kumbaga, hindi forever ang kasakiman at kademonyohan, sabihin na natin. So, balang araw, makakahanap din tayo, mahihimasmasan din ang mga tao at makakahanap din tayo ng tamang presidente na iluluklok. Mag-iiba yung atmosfera ng politika na parang magkakaroon ka ng pag-asa. At dito magkakaroon ng pagkakataon na talagang baguhin yung perspective. Kaya importante din, yung maganda yung napunto mo, no, yung sa textbook. Kasi yun talaga yung magsiset ng tone mo for another 25 years, another generation na makakabasa nitong mga librong to. Yun yung isang naging, I think, hindi naman pagkakamali, kundi kahinaan nitong matapos ng martial law. Kasi parang unti-unting naibalik ulit yung mga Marcoses dahil hindi tayo naging maagap doon sa pag-set straight ng record. Tapos, dahil, ewan ko ba, yung forgiving. Ano ba yun? Forgiving ng mga Pilipino. Displays forgiving. Oo, tapos kengkoy pa. Parang magtawanan na lang tayo, okay na. Naku! May kailangan din tayong baguhin sa atin. May political amnesia. Naku po. Yun ang mahirap doon. Ewan ko kung bakit nga ba. Ito. Sa kultura yan, pero palagay ko, tama yan na sisimulan mo talaga sa bata na yung pagbabagong hubog ng isip na hindi ko naman sinasabing i-politicize mo at sasabihin mo, wow, Diyos naman ng mga kung sino man, ng mga dilawan. Hindi ganon. Ilagay mo lang yung totoo. Tagal na nating laging nalilinlang, naloloko. Talagang panahon na malaman yung totoo lang talaga. Tama yun. Mga kaibigan, lumampas na po tayo pero maraming salamat po nagsusubaybay kayo dyan. Again po, yung marami po pumapasok sa YouTube, di ko lang mabanggit yung mga pangalan po. Nakikita ko lang rito, Maria Ronda Iwagaya, Janet T, Ray Aquino, Adrian Barrera, Ruth Montano, Carmela Tanida. Yung mga bago po, siguro 60% po bago kasi subscribe lang po tayo sa Kapihan ni Art at Ago Facebook page and YouTube po. Mahalaga po yan. Dahil everyday po, every tanghali po sa Pilipinas, naghahayag po tayo ng katotohanan bilang panlaban po sa SMNI. Ito po ang katotohanan. Tayo po ang nagbabanyagan ng katotohanan. Hindi po ang mga politiko, ang mga troll at bayaran nila. Okay. Sige po, mga kaibigan, hindi po natin masasagot ang mga huli niyong katanungan. No? Pero sinasabi sa akin dito, dapat to yung widow. Sige po, magagawa tayo ng isang palabas uli. Papasukin po natin yung mga maraming widows na gustong magsalita. Tapos sila Joel Sarmenta gusto rin. Okay, si Ed, ito maganda yung sinabi ni Ed kanina. Si Christina i-recognize ko lang. Sabi ni Christina, opo, katulad sa amin, di ko nga po nakita ang akto ng pagpatay nila sa asawa ko.
pero nagbanta sila bago mangyari o bago mamatay po ang asawa ko. Actually, magandang punto to kay Christina. May ano siya, no? May amparo. May amparo siya. Wala namang nakakita halos, no? Na walang nag-survive ng isang killing na ito ang nakita ko binarel. Ang karamihan sa mga witness natin ay yung were there 5 minutes before, pinalabas, tapos narinig nila na namatay. O may tutukan, gano'n. So, bihira yon na may eyewitness talaga. At ito ay isang hallmark ng impunity. Talagang ganun yung setup na walang ibang makakakita para walang managot. Kaya pumapasok yung konsepto ng international court tsaka yung crimes against humanity dahil hindi niya bubut-butin yon. Wala siyang pakialam kung hindi mo nakita, pero kung may enough evidence to say that these persons killed your husband, your son, sapat na yon. In fact, yung police report na sasabi na, yun nga, kanina pa natin binabanggit, they smelled that I was an informer, that we were police officials, and so we fought back and neutralized the suspect. Katanggap-tanggap na yon dahil pag-amin yon na pinatay nila. Yun nga ang masaklap, ano? You have all these documents saying, we killed. Umaamin, di ba? Umaamin eh. Oh, pinatay namin kasi nanlaban. Di ba? You have all these documents, but you don't have the cases. Bakit? Dahil ang kwento tungkol sa patayan nasa kanila, ang mga papel tungkol sa patayan nasa kanila din. And for all other killings, sinigurado nilang walang witness. Kaya napakasaklap. Pag ganun ba, walang witness, titigil na lang tayo? Siyempre hindi. Kailangan may managot at kailangan malaman natin yung katotohanan. Ayun, mga kaibigan, sabi ko sa inyo, katotohanan lang po, tuloy-tuloy ang laban natin. Mga kaibigan, lumampas na po tayo. Pero po, nagpapasalamat kami. Nag-stay po kayo. Usually po kasi minsan 3 minutes, umaalis na yung mga audience po, pero very sustained po eh. Yung mga hindi ko po na-recognize, sorry po, pero mga dumating bago. Pasky Angeles, Esther Rodriguez, Maron na Iguagaya, Janet Te. Every, 12 o'clock, every day po sa oras ng Pilipinas. I-compute nyo na lang po kung nasa ibang bansa kayo. Yung sa East Coast po, umaabot pa sila 11 o'clock midnight po. Pero, nandiyan pa rin sila. Siguro sa huling, stay kayo, mamaya po, usap lang tayo, attorney. Sige po, sa pinakadulo po, I think ibigay ko yung platform po, no? Ano pong mensahe natin, Attorney Chrissy, sa mga, maraming pumasok sa atin ngayon. I think for the few months hindi sila nakakarinig ng magandang mensahe. Ngayon nakarinig sila, no? Ano yung bagong pag-asa natin pwedeng ibigay sa kanila sa ganitong desisyon ng ICC? Ang ICC bilang korte, ang objective talaga niya ay magbigay ng hustisya. Kung hindi natin makuha yan dito sa loob ng Pilipinas, baka siya kayang maibigay sa atin. Alam ko aminado rin ako na maraming concerns, okay, or issue itong ICC porque hindi siya perfect, sabihin na natin. Pero ito isang pagkakataon. At para sa ating mga parang pinagsakluban na talaga ng langit, talagang sasagpangan mo yung pagkakataon na malaman lang kung ano ang nangyari. At bonus na nga kung mapatunayan pa kung sino ang may kasalanan. Ang importante talaga sa moving forward ay ang pagtutulungan. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa isang taong pinatay, isang insidente, etc. Ang kaso dito, or rather yung investigation sa ICC at yung kasong gusto natin na maisampa, ay patungkol sa ating lahat. Kaya importante po ang pagtutulungan. Sana po magkita-kita po tayo soon kung saan man o kung paano. Ay pag-isipan na lang talaga natin yan. Pero talagang mas mahigpit na yakapan pa ang kailangan natin. Maitulak lang itong investigasyon na to at kaso laban sa mga, Diyos ko, masabi ko mga demonyo sa loob ng Pilipinas. Naku, maraming salamat, Attorney Chrissy. Sabi nyo kanina, bilog po ang mundo, no? Kumbaga, noong mga nakaraan, nasa ilalim po tayo. Ngayon, nasa taas po tayo. Marami pa tayong trabaho, pero bawat tagumpay po ay kailangan namnamin natin para magkaroon pa tayong lakas sa mga susunod na mga labanan natin. Mga kaibigan, maraming salamat po ulit.